Alright, so yun, welcome back sa my channel. My name is Tobias. Alright, ito nga mga kababayan, pag-uusapan natin ng pinakamainit na issue ngayon na talakayan sa buong social media, no? Sa social media. And ito nga yung pagde-declare ni BP Inday Sara ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028. So yun nga mga kababayan, maraming nangangamba at natatakot na mga talipandas na tagawaldas ng ating pera sa gobyerno. At kinakabahan na nga sila mga kababayan, sa totoo lang. At ito nga, may mga video tayo na ipapakita. At bukod nga dyan mga kababayan, nataranta na sila, natataranta. So totoo nga ang bali-balita na natataranta na sila. O ito, basahin natin yung una. Ito kay Manong Egay Erice. Congressman Egay Erice. Yan ang sabi ni Manong Egay Erice. Pagpasensya nyo na, medyo makatinalamunan ko eh. Kaya pati ubo ko. Yan. Mga kasama ko sa civil society and mga kasama sa Dilawan, they are so afraid of Sara Duterte presidency that would sacrifice the truth. Ang hirap na ito, no? Kasi, alam nyo, sinabi ni Egay Erice, parang lumalabas dito, willing silang isacrifice yung katotohanan. Ino nakakaano rito? Kasi, willing na sila gumawa ng mga fake news. Malamang at sa malamang mag-uula. Alam nyo mga kababayan na, ito mangyayari dyan. Maglalabasan yung mga fake news na laban kay BP Inday Sara at samot-saring paninira. Andyan yung pagreforma ng mga politiko. I mean yung mga politikong kalaban ng BP Inday Sara at kalaban ng mga Duterte supporter. Nandyan na yan. Plus bonus dyan, maglalabasan din yung mga mga vlogger, mga berang vlogger. Mas malaki pondo nila. For sure yan, mas malaki. 100% yan, mas malaki kitaan dyan. Aminin niya o hindi, mga kababayan, yun yung totoo. Lalabas dyan. No? Ang mangyayari dyan mga kababayan, talaga magpopondo yung mga yan. Diba? Popondoan nila yan, imposibleng hindi. Excuse me po. Yan, inuubo talaga ako, makatinalamunan ko. Anyway, ito, balik tayo. No, so hindi lang yung mga politiko na kumakalaban kay BP Inday o sa mga Duterte, nandiyan na rin po yung mga troll. No? Napapansin nyo, iba't ibang page na yung naglalabasan ngayon. Bukod sa mga naglalabasan sa mga komento, mga reaction, no, sa mga emoticon, di ba? Emoticon ba tawag doon? Na mapapansin nyo, puro troll na yung mga nandun tsaka mga nagko-comment. Mapapansin nyo, 200 friends, di ba? Paulit-ulit tayo sinabi natin yan, di ba? Tapos, yung mga, nila, puro nakalak. Kung totoong matapang yung mga yan, di ba? Kung totoong tao yung mga yan, ilalabas nila yung yung totoong sila. Hindi nila kailangang itago. Kasi, alam nyo mga kababayan, hindi naman po nakakaboto ang troll. Yung totoong tao ang boboto. So napapansin natin, pagdating sa reaction kay BP Inday Sara sa mga post ng iba't ibang pages talaga, no? Kasi marami. Mga iba't ibang page, no? Mapapansin niyo mga totoong tao yung mga nagre-react tsaka nagko-comment. Kasi sinisilip din nila, alam na rin ng mga Duterte supporter yan na kung peke o hindi, yung nagko-comment o lang, di ba? Eme lang. Alright, so yan, yung kay Manong Egay, sinabi niya nga na natatakot na nga daw. No? No, civil society and mga kasama sa Dilawan, they are so afraid. So, ibig sabihin, ang laki ng takot nila kay BP Inday Sara. Matik yan, mga kababayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo hindi yan titigil yung mga yan. No? Ito pa. Ito yung, ito, magandang balita to. Yan, no?
Ito sabi sa Abante News. Diba? O, hindi tayo may sabi ha. Abante News ang may sabi nito. Hindi ako ha. Ayan ha. Kamara, hirap makakuha ng 1/3 votes para sa impeach. Para ma-impeach si VP Sara. Alam niyo mga kababayan, ito lang yan. Maraming mga congressman nagpasasa noong 2025 election. Nagpasasa po sila kasi kailangan nila ng budget. Kasi nga mangangampanya sila, tapos ganito, ganyan. Pero nalaman nila sa 2025 midterm election kung mananalo pa sila o hindi. Sa pagkalaban nila kay VP Inday Sara. Gets nyo? So yung iba, nalaglag. At yung iba, naligwak. May namatay pa nga eh. Condolence po sa family. Kaya naman tayo masamang sinasabi, pero sinabi lang natin yung totoo. Diba? Ito nga yung nangyari, di ba? So may mga nanalo na dahil lang sa Comelec. Diba? May mga nanalo din na kukonti lang yung lamang sa boto. Andaan nyo nanalo sa Laguna, di ba? Laguna. Napakalaking lugar ng Laguna, di ba? Nanalo si Sol Aragones. Di ba? Si Governor Sol. Diba? Samantalang ang kalaban niya doon, kilalang kilala yun. Di ba? Ilang beses naging congressman yun, nagpagawa pa ng yung sa ibabaw ng yung tawag nun, arko, di ba? May pangalan niya pa, oh. Dan Fernandez. Ayun, talo pa din. So, ito, pinapakita dito, mga kababayan, hirap na nga daw makakuha ng 1/3 na boto, no, laban sa impeachment ni VP Inday Sara para matuloy itong impeachment. Pero, sa ganun pa man, di ba, mahihirapan pa din yan. Alam niyo kung bakit? Mahihirapan pa din yan dahil sa Senado. Ano wala kayo? Sa Senado. At maraming magbabaliktaran, for sure yan. At alam din ng Supreme Court yan, mga kababayan. No? Alam din ng Supreme Court yan na it's all about political. Diba? Kailangan nila ma-eliminate yung pinakamalakas na kandidato sa 2028 sa pagka-presidente. At ito nga yung si VP Inday Sara. At kahit sinong itapat nila kay VP Inday Sara, talaga namang mahihirapan na. Mahihirapan, mga kababayan. Dahil, from the start, di ba? Na humiwalay siya sa administrasyon ni Marcos Jr., tuloy-tuloy yung pagtaas ng niya, di ba? Satisfaction rating, yung mga, di ba, yung mga satisfied sa kanya. Di ba? Plus 25, plus 28, di ba? Plus 43, di ba? Plus 48, 45, mga ganun. So, hindi siya bumababa. Samantalang si Marcos, nag-negative 3. Tama ba? Nag-negative 3 si Marcos Jr., mga kababayan. Ito nga mga kababayan malalaman natin kung ano po talaga mangyayari. Dahil yun talaga nakaplano sa kanila dahil kailangan nilang pabagsakin ang isang VP Inday Sara. Yun yung katotohanan. O ito naman mga kababayan, ito naman yung sabi ko nga sa inyo, kinakabahan na po silang lahat. 'Di ba? Grabe 'yan. Baka hindi na makatulog ngayong gabi. Kasi gagawin niya, magmi-meeting yung mga animal na yan. Para paano nila pababagsakin si VP Inday Sara. Ito ngayon yung sinabi ni VP Inday Sara kanina, di ba? Ito, basahin lang muna natin. Ito. Wait lang. Ayan. Ayan ang sabi, Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang sagot ni Auntie Claire, good luck. Di ba? Wala sa ibang nasagot kundi good luck. Yun lang yung nasagot niya, di ba? Wala sa ibang nasabi ron kasi alam naman din niya sino pinakamalakas. O panoorin nun natin yung video kung ano yung sinabi ni Auntie Claire. Panoorin natin yung video. Ito yung video. Good luck. Good luck.
Have you spoken to the President about this luck development talaga. at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Yun nga yung dahilan bakit tumingi ng patawad si BP Inday Sara. Wala namang it's all about di ba? Kumbaga, let's all move on sa nangyari. Wala na tayong magagawa, nandiyan na yan eh. Nanalo na si Marcos eh. Nanalo si Marcos nang dahil kay BP Inday Sara. Wag na muna natin di ba, ilayo pa. Yun lang yun. So, sabi ni Auntie Claire, good luck daw. Ang tanong sa inyo, sino pambato nyo? Patakbuhin nyo na rin lahat, di ba? Patakbuhin nyo na, pati si John Vic. O, speaking of John Vic, mga kababayan, di ba, nagsabi nga siya na siya'y tatakbo, no, kung siya'y i-endorse ng Pangulo, di ba, ni BBM. Mas maganda yun kung tumakbo ka. At pag, alam mo na kung saan ka pupulutin. Di ba? At eto nga yung mga kababayan, no? Eto nga may sinasabi naman si Larry Gadon. Eto, ewan ko kung maniniwala kayo dito kay Larry Gadon, mga kababayan. So ito, panoorin natin yung sinasabi ni Larry Gadon. Ito. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya? Hindi siya pinilit ng tatay niya, for your information. Alam namin na hindi sila nag-uusap nung panahon na yun. At hindi nakikipag-usap si BP Inday Sara nun. Kayo lang yung bukod tangi na, di ba? Nakakaalam ng istorya na yan. Sarili niyong version yan eh. O, tuloy. At sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na Tandaan niya, iba yung sinasabi ni Larry Gadon dito. Pero, nung panahon na yun, bago mag 2022-2021, diba? Pulling away yung survey ni BP Inday Sara. Nangunguna siya sa survey sa pagka-presidente. Although, hindi naman ako talaga nun kay BP Inday noon dahil isko ako. Ang sinusuportahan ko nun talaga, isko. Diba? Si Yorme. Pero, nung tumakbo si Isko at tumakbo si BP Inday, sinuportahan natin si BP Inday. So, ito ngayon ang nangyari, di ba? Pulling away talagang ang survey lahat, halos lahat ng survey, no, ng SWS, Pulse Asia, talagang number 1 si BP Inday. Kabaliktaran na sinasabi ni Neto ni Gadon, no? Na sinasabi niya na hindi daw ginamit yon at nagpa-survey doon sa mga congress. Bakit ka sa congressman magpapa-survey? Eh, hindi naman sila taang di ba? Di ba? Ang Pulse Asia ba tsaka SWS sa kongreso ba kailangan mag-survey? Alam niya, gawain nila siguro talaga to. Sa congressman sila magsa-survey. Hindi naman impeachment yung pinagsisurveyan nila. Ha? Tapos bibigyan mo ng ito. Sumagot ka. May isang maleta ka. Tuloy natin to. panig sa kanila at pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta. Nagpa-survey pala sa mga distrito, ba't di ko alam? Botante rin ako Boboto rin ako. Wala nakarating sa amin. Wala nakarating sa amin. Promise. Ay, nawala. Diba? Ang number 3 ay is dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang Wait, dati konti
survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang maganda Alam mo, yung sarili niya ngayon, hindi niya na ipanalo, di ba? So, pasensya na nawala kanina eh. Inano lang natin. balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Pantakin nyo ha, pang-apat lang si BP Inday Sara, no? Sip-sip din to eh, no? Ngayon, ginawang number 3 si Isko. Samantalang noon, sinasabi niya kulelat. Ang galing ni Atty. Gadon. Nakakabilib ka, Atty. Gadon. Anyway, hindi ka na pala attorney ngayon. Gadon na lang, Gadon. Ano natin to? Sara. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya. Tignan niya, nawala pa si Pacquiao dun sa sa survey nila. Kasi parang tumakbo rin si Pacquiao. Si Lacson tumakbo rin, di ba? Oh. Na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa at siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement hindi pa rin talaga siya tumakbo at siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos. Yan yung version niya. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na Grabe, no? ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil Pero nung eleksyon, di ba iba sinasabi niya, di ba? Walang iba kundi yung pinakamatalino nating vice presidente na si Inday Sara at pinakamagaling na naging mayor din ng Davao. Di ba? Iba yung puri niya noon. May video yun. Di ba nagkalat yung video noon? Hindi tayo pwede magsinungaling noon. At meron tayong video ipapanood dito. Di ba? Na kung sino ba talaga yung lumapit, 'di ba? mga tao ngayon, alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto totoo nila naman. ng pagtatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na mag-drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Oh, yun sabi ni Gadon, di ba? So, yun nga yung sabi ni Gadon, no? Puro kabaliktaran sa kanyang mga sinasabi. Diba? O, di ba? Sabi ni Gadon, ayun nga, na alam nyo, sinabi ni Gadon na, ito nga yung sinabi niya na nag-vice president na lang. Pero, tutusin po talaga, ang gustong takbuhin ni BP Inday nun is mayor lang talaga. Sila yung namilit nun. Si Bongbong Marcos, tsaka yung mga ito si Amy, tsaka to si Romualdez, kasama pa nandun. Diba? Sila yung mga kasama nun na pumunta nun kay BP Inday Sara nung mayor pa siya. Diba? Sila yung pumunta ron. So, kahit sa bibig ni Amy, lumabas yun, diba? Ang sabi niya nga Inday, kung tatakbo kang presidente, kunin mo naman si Bongbong.
bilang vice presidente mo. O, di ba? Nagtiwala yung Ali, si VP Inday Sara. Kumbaga, tatakbo siya dapat nun, bilang mayor na lang, nung tinanong siya, bakit hindi si Bongbong matakbuhin yung presidente? Ako na lang magbibise. Nag-gibo yung Ali. Di ba? Sila yung pumunta nun sa Davao. Huwag kayong sinungaling. Di ba? No, eto. O, di ba? Inalok pa. Ano, Martin? Gusto mo ikaw na lang mag-vice president? Di ba? Ang sabi ni Tambaluslos, ha? Hindi. Congressman na lang ako. O, tingnan niya, sabihin niya, hindi, congressman lang ako. O, di ba sabi niya, congressman lang. O, ulitin natin. Kita niya, mga nakamas pa sila, di ba? So, sino ngayon yung nagsasabi ng totoo? Diba, mga kababayan? Sino yung totoong nagsasabi at sino yung hindi? Alam niyo mga kababayan, halos lahat sila ganun na yung gawain nila Yung mga gabinete dyan, diba? Sa Anticlair, diba sabi nga ni Anticlair, maganda daw ekonomiya. Tapos bandang uli sasabihin niya, ito nakaraan. Diba? Bigla niyang binaliktad yung sinabi niya. Parang, ang nangyari, nag-iba yung sinabi niya. Sabi niya, tulungan natin ang Pangulo. Tulungan natin, magsama-sama na tayo para iangat ang ekonomiya. Kasi bagsak hindi mo pwede tago Diba? May datos na lumalabas sa Philippine Stock Exchange. Diba? At sa iba-ibang diba? Alam ng mga negosyante na bagsak ang ekonomiya. Sinong lolokohin nito mga to? Nakakahiya lang talaga kasi pag puro kasinungalingan mo yung lumalabas sa kanila. Right? O eto naman mga kababayan yung kay Risa, no? Si Risa inamin niya na, diba? Sabi sa inyo, mga takot na takot talaga sila Inamin ni Risa Hontiveros na si VP Inday Sara talaga ang pinakamalakas na kandidato. At hindi na mababago yun hanggang 2028. Maniwala kayo sa akin. Hindi na mababago yan. It's too late. Dahil sa dami ng issue na lumabas sa flood control. Tandaan nyo, ang pinupukol lang nila sa KBP Inday yung paulit-ulit na confidential funds. Saka intelligence fund. Diba? Pero yung sa kanila, yung mga issue sa kanila, hindi nila masagot. Yung sa flood control, insertion budget, PhilHealth. Ewan ko na lang. Papanoorin muna natin to. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, Grabe, no? Nangangarap talaga si Risa Hontiveros na mas malakas. Alam mo, walang joke to mga kababayan. Walang joke to Tingnan nyo nung tumakbo si BBM, si Marcos, ang sabi ni Atty. Glenn Chong, di ba? Inibes na rin natin sinabi ito sa vlog. 24 lang ang nakuha ni Marcos. 24 million. Dinagdagan lang daw para idikit kay BP Inday Sara para maging 31 million. 31 million. Ano totoo pero yung kay BP Inday, totoong 32 million. Yun ang sabi ni Atty. Glenn Chong. Pangalawa, hindi mo ma-hit yung 24 million kung hindi ka dinala ni BP Inday Sara. Yun yung totoo. Diba? Kasi, nung naglaban nga sila ni Robredo, talo siya
Dapat 2.0 to si Marcos. Malamang ang presidente ngayon si Robredo. Kung hindi sinamahan ni ano to, ni VP Inday Sara. Kung hindi niya ginamit ang Duterte, wala. As in, walang mangyayari dito kay Marcos Jr. Kasi alam niyo ang nangyari? Binilog ng mga vlogger yung ulo ng mga tao. Pinaniwala nila, ay, tactics lang ni Duterte. Ni Tatay Digong, tactics lang niya yan. Alam niyo naman yung magaling maglaro yan sa politika eh. Diba? Pero ngayon, ginagawa nila. Tatay mo karton, di ba? Kinakantahan nila. Nalagay sa garapon daw, di ba? Pero maputang ina yung mga yan. Yan yung mga nambilog ng ulo ng mga tao. Ng mga mamamayan na pinaniwala nila, pati yung mga Duterte supporter. Yan yung mga vlogger na yan. At sila rin yung nagpaputok ng mga talano-talano gold. Yung windmill. Si Marcos daw ang nagpagawa. Di ba mga gago, mga putang ina? Oh. Tuloy natin to Meron pa tayong ilang videos pa. VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang. Kung sino man yung Oo. bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron nilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang Anong something new? Ikaw pa din yan, 2 dekada ka na nga nandyan. 2 dekada, 2 termino, tama ba? 6 years. O, 1 dekada pala, may git. 12 years, di ba? Grabe yan. na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman! Ayun. Bilang kababayan Ayun, pa lang. Paprotektahan niya si Kian na ginawa ng santo eh. Tama ginawa ng rebulto. Masaya pala mo sa'yo. Sorry naman, son. Joke lang. Diba? So nakakatawa lang dito mga kababayan. Talagang siya yung gustong-gusto niyang tumakbo. Tumakbo ka na rin sa Hontiveros. Oo, poprotektahan let's ko kayo. Ayun, sabi ni Hontiveros, di ba? Alam niyo mga kababayan, ito na. Ang tatakbo talaga dyan, walang iba kundi siya rin, di ba? Nag-live nga siya na siya yung willing na tumakbo sa pagka-presidente para labanan si BP Inday. Tandaan nyo mga kababayan hindi siya manalo-nalo ng pagka-senador. Di ba? Lumapit lang yan kay BP Inday para manalo. Humingi na suporta sa Davao at sa mga taga Mindanao para makakuha ng boto. Yun yung totoo. Kasi kung titignan ninyo yung sitwasyon, nakadalawang termino to wala na siya ibang pupuntahan kundi umakyat. Pag umakyat yan, it's either vice president or president. Pero ang tingin ko, presidente tatakbuhin nito.
at hindi tatakbo si Robredo, maniwala kayo. Kasi alam ni Robredo, di ba? Ito alam ni Robredo na nanalo si Bongbong Marcos at tinalo siya ni Bongbong Marcos dahil kay BP Inday Sara. Yun yung katotohanan. Di ba? Kaya hindi tatakbo yan si Leni Robredo. Maniwala kayo si Robredo kasi pag tumakbo siya, 2.0 siya. 2.0 siya malamang. 2 beses siya natalo sa pagka-presidente. Diba? So nakakahiya na yun pag nakadalawa ka na. Pag tumatlo ka pa, ewan ko na lang. Hindi tatakbo yan, tingin ko. Ang tatakbo dyan malamang, ito si Risa Hontiveros. Malamang yan, si Risa Hontiveros. At yun ang nakikita ko dyan. At hindi ko lang alam kung sino yung magiging vice-presidente niya. Pero galing na si Robredo sa pagiging vice-presidente. Maaring mag-vice-presidente siya. Ang pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, isang beses lang din yata pwede mag-anong vice-presidente. Pero malalaman natin sa filing. Pero tandaan ninyo hindi tatakbo yan si Robredo. Kung tatakbo man yan, karapatan niya yun. Alam niya sa sarili niya yun na tinalo siya ni Marcos. Nakabawi lang si Marcos dahil sa Duterte. Nakabawi lang pala siya dahil sa mga Duterte. Kaya siya nanalo. Ayun yung totoo. Right? Eto ba, mga kababayan, pakinggan natin tong yung ni sentimiento ni Renico. Ba't kasi pangalan niya ko, no? Renico. Sa inyo na lang yan, Rene nyo. Kasi naasiwa ako pag may ko sa dulo. Para si Saldi ko. Pawanarin natin to. Ito. Yan. Well, sabihin natin, kailangan niya munang harapin ang napakaraming mga kaso, ang withdrawal of trust na inaakusahan siya ng taong bayang Pilipino. So, kita natin hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. Grabe siya magsalta, no? Parang manok. No? Sinasabi niya rito, yung mga inaakusa nga daw kay BP Inday Sara. Pero ito, bakit di mo sagutin yung inakusa sa'yo ng isang ina? Diba? Yung isang ina na namatayan ng anak, na pinalakad nyo sa bundok, diba? Namatay, sa kanya napanood natin sa balita yun, diba? At sa social media. Sa social media na pala, hindi ko sure kung basta napanood ko sa social media, na galit sa kanya yung ina na namatayan ng anak. Isipin nyo OFW yung anak, tapos ang nangyari, nag-aaral na estudyante, college, ni-recruit na itong mga to. Ayan. Kaya galit sa kanila Tuloy natin to. Kung paano ba niya winaldas, no? Yung 125 million pesos in confidential intelligence funds ng Office of the Vice President, and not even including dito yung 500 million plus ng confidential intelligence funds ng Department of Education when she was its secretary. So hanggat hindi pa rin nasasagot to, hanggat hindi pa rin nasasagot kung bakit bakit in-instruct niya ang kanyang mga... Alam niyo mga kababayan, kasi ang dating nito mga to, ang gusto nilang mangyari sa kanila magpaliwanag. Which is, alam na ng COA yan Alam na ng COA kung ano nangyari. Diba? Hindi na kailangan bulat-latin pa. So pumasa sa COA, sa kanila hindi pasado. Ito na lang yung pinakabala nila. Kumbaga, yung confidential funds, tsaka yung intelligence fund. Pero yung bilyon-bilyon na flood control na inabot na trilyon na nawawala at ang daming ghost project na nangyari, sila tong mga nandyan, di ba, nakaupo ng 2025. Diba? At yung mga ibang kasama nila na matatagal ng congressman dyan, putang ina tahimik. Tahimik! Mga tahimik sila. Yun yung totoo. Tuloy. Staff na hindi sustain yung mga legal orders hanggat hindi naman hinaharap ang Kamara at gumagawa ng iba't ibang
tactics para ma-escape yung ganitong klaseng accountability, feeling natin hindi po nasa hulog yung kanyang pagtakbo bilang presidente ng 2028. Alam mo, ang hinaharang nila dito yung pagtakbo talaga ni BP Inday Sara sa 2028. So malinaw na politika. Diba? Hindi natin may tatago kasi lahat po sila kinakabahan. Kasi lahat po ng may mga katarantaduhan na ginawa, bukod doon sa flood control, diba yung mga ibang may ginawa sa kagaya nun, yung magulang na nagre-reklamo dito, malamang yan ang ikakaswak nila sa banga. Diba? OU sila dyan. Nagkataon. Dapat harapin muna ni Sara Duterte yung mga corruption issues. BP pa lang siya ngayon, pero Alam mo, yung sinasabi nito na corruption issue, mas corrupt yung House of Representative. House of Representative. Diba? Dapat niya buwagin na kayo eh. Mas maganda yung ano na lang, yung federalism na sinasabi na, diba, yung kada isang region, isang senador, mas maganda yun eh. Kasi kung yun lang, mababawasan ng gastos. Bukod sa mababawasan ng gastos, mababawasan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yun yung totoo. hindi na ng corruption sa confidential intelligence service. Paano pa kaya kapag siya po yung nasa Kita nyo, yun pa rin, no? pinakamataas na posisyon dito sa ating pamahalaan? Napakawalang kwenta na po na sinasabi ng mga to. Ulit-ulit na lang po tayo. Diba? Pumasa sa COA, sa kanila lang may problema. Diba? Tapos, yung mga akusasyon dun sa House of Representative, hindi nila masolusyonan. Diba? Kaya nga sabi ni Egay Erice, takot na takot ang mga dilawan. At ang mga kasama niya sa Congress. Diba? At ayon nga doon sa balita, diba? Hirap sila makakuha ng 1/3. Oh. Ano yan? O, ito pa. Ito naman yung kay Tinyo. Pino na ng ilang kongresista ang timing ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa presidential race sa 2028. Para sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, kahit nga itong mga nagko-cover pala sa OVP, kinagulat yung announcement ni VP today. So ano ang sinabi ng mga kongresista dyan tungkol sa timing nga? Ruth, pawang pananakot at kalkulado ang timing. Yan ang banat ng Makabayan Block matapos ng i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapang... Ano lumalabas, pananakot, no? Nag-anunsyo lang. O kayo talaga yung natakot? Aminin nyo na, natakot kayo. Kasi, the more, di ba? Na lumalabas yung totoong Inday Sara. Lumalabas yung pagiging matapang niya na. Di ba? Nilalabas yun yung totoong siya na palaban. Kayo naman tong takot at kinakabahan. Tama, mali. Di ba? Kinakabahan na kayo. Yun yung totoo. Ayaw nyo pang aminin sa sarili nyo. Kabado na kayo. Ha? Ulo sa 2028, pinuna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang timing ni VP Sara. Bakit parang sakto raw ito bago talakayin ng Kamara ang nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya? Matatandaan din na sinabi noon ng Vice na sa third quarter pa ng 2026 siya mag-a-announce sa kanyang plano sa 2028. Tingin tuloy ni Tinio, paninindak ang ginagawa ng Vice sa mga kongresistang planong suportahan ang kanyang Nakita nyo ha, paninindak. Ba't makikialam kayo kung kailan niya gusto mag-anunsyo? Dapat next year pa daw siya na mag-anunsyo. Ba't nakikialam kayo? Ha? Pakailan meron itong mga ito masyado. Pati ba naman yung pag-aanunsyo niya sa pagtakbo niya? Gusto nyo kayo masusunod? Ito ugali ng mga bagong politiko ngayon. Ito yung mga politikong mga bagong dyan sa Congress. Ito yung mga ugali niya mga yan. Gusto nila sila yung masusunod. Diba? Kanina na na-adapt yan. Kay Romualdez. Kay Martin. Na siya yung masusunod. Nga? Tandaan nyo, walang ibang pambato.
ang administrasyon. Dalawa lang yan. Kundi si Romualdez, si John Vic Rimulya. Dalawa lang nakikita ko dyan. Sa kabila, malamang yan. Hontiveros na. Si Leni Robredo, ewan ko lang kung tatakbo yan. Kasi pag tumakbo yan, sabi ko nga sa inyo, 2.0. Nakakadalawa na siya. Tuloy. Impeachment. Diit din ng Makabayan Block, wag na raw magpabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Dapat sagutin na lang daw ng bise kung paano niya winaldas umano ang nasa 612 million pesos na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ni Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Well, malinaw na kalkulado yung timing ng announcement. Bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya. Samantalang yung impeachment ni Bongbong Marcos, ang dali yung binasura. Ang dali na ibasura nun. Tactics yun kasi isang beses ka lang pwede maghain ng impeachment nabasura. Wala na. Next year na ulit yung pwede. Di ba? Mga kongresista, dahil patakbo siyang presidente, pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. This is a distraction, providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan. Sabi sa inyo, paulit-ulit lang yan Hanggang umabot ng 2028 yan, paulit-ulit lang yan. Wala na sila ibang bala kundi yun lang. Yung confidential fund, intelligence fund, yun at yun lang. Diba? At sinabi ko na nga sa inyo to mga kababayan, kung magnanakaw lang din naman, bakit hindi pa nung mayor siya? Diba? Kung ano yung sinasabi nila, wala kaya nito Yung strategy nito, isa lang. Kagaya nung kay Trillanes. Diba? Inakusahan si Digong na maraming pera. O naglabas sa salin. 3 milyon lang ang pera ni Digong. Biruin mo 3 milyon, naging prosecutor ka, naging mayor ka, naging presidente ka, 3 milyon. Samantalang si Romualdez, ilang milyon lang tapos biglang lumobo ng bilyon. Lalo na ngayon si Marcos. Di ba magkakaalaman niya magpalit ng presidente. Pag si Inday na nakaupo, malalaman niya kung magkano na pera nila. At doon sila takot na takot. Kasi, maaaring mangyari yung nangyari noon. Nabawiin sa kanila yung mga yaman nila. Pwedeng mangyari yun. Kasi, kawawa ho tayo mga kababayan. Di ba? Nakatingin tayo ng isang termino na matino nung panahon ni Tatay Digong. Tapos bumalik ulit tayo sa ganitong sitwasyon. Ang taong bayan po, pagod na sa korupsyon. Pagod na po sa hirap ng buhay. Sa dami ng namamalimos, sa dami na naghihirap, di ba? Hindi na ho natin alam saan tayo pupunta. Pagod na po tayo. Kaya nga humingi yung ali. Diba? Humingi yung ali ng patawad sa mga nangyari. Dahil ipinanalo niya si Marcos. Diba? Si Marcos Jr. Itong si Bongbong. So, pagod na po lahat. Diba? Saan pa tayo pupunta? Lahat nung nasa gobyerno, halos lahat inaabuso. Inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Tama ba? At hindi lang yung mga taong, di ba, nasa politika na nakaupo. Ultimo, pati yung mga nasa gobyerno nagtatrabaho, inaabuso. DPWH, inabuso, di ba? Yung
kapangyarihan nila. At nangyayari ho yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nangyayari yan. Kaya, ewan ko na lang ho sa talaga, kung marami pa rin mong tanga. Basta kami, solid Duterte kami. O, tuloy natin. Ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Ito, yun na. At laman ng kanilang impeachment complaint laban sa bise. Kumpiyansa sila na matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo laban kay VP Sara. Narito ang pahayag ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita nila no yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. Sa ngayon ay inaabangan pa natin kung kailan Ayan na yan. Okay na yan. Okay na yan. Sa bagay, ano na yun, may sasabihin na yung reporter. Kaya mo na yun. Anyway, ayun nga, di ba? Alam nyo, mga kababayan, isa lang pinakamaganda dyan pagkaupo ni VP Inday Sara. Panagutin yung mga talagang gumawa ng kawalangyaan sa bayan. Yung mga di ba? Yung mga nagnakaw, winaldas yung pera. Di ba? At isa pa, sana naman, no? Diba? Tanggalin nyo na yung party list. Walang kakwenta-kwenta. Tanggalin nyo na yan. Kasi yung party list, ginagawa lang nila stepping stone. Pasok party list, akyat senador. Hindi nanalo, balik ulit party list. Kaya kasi nasabi ko sa inyo mga kababayan, yun ang gagawin ni Risa. Pag natalo siya sa 2028 at hindi siya pinalad, sa 2031, tama ba? 28, 29, 30, o 2031, tatakbo yan senador. Pag hindi nanalo ng senador yan, 2031, 32, 33, 34. 2034, magpa-party list na lang yan. Oo, maniwala kayo sa akin. Oh, mark my word, ganyan ang gagawin yan. Kasi wala namang ibang choice eh. Tignan nyo si Dilima. Alam nyo, hindi na siya mananalo sa Senado. Bumaba ng party list. Kasi hindi naman niya kailangan ng milyon-milyon boto eh. Ha? Ilan lang kailangan niya para makaupo. Pero yung Duterte Duterte Youth Party List hindi nakaupo. Diba nakakalungkot? So, kayo umusga mga kababayan. Grabe, nakakapagod din pala mag-research ng mga tsaka gumawa ng mahabang video, no? Anyway, ito nga yung kaya Bante naman. Okay, Pastor. Yan, sabi ni ito na nga, basahin natin ha. Abante at Ortega inendorso ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Grabe no, hanggang ngayon nagtatrabaho pa din sila para sa impeachment. Kaya sabi sa inyo, maraming takot kay Inday Sara na manalo. Diba? Even Attorney Guanzon, sinabi ni Guanzon yan. Ang daming natatakot kay Inday na maging presidente. Bakit kayo matatakot kay VP Inday? Diba? Yun yung tanong dun eh. Kung wala kayong katarantaduhan na ginagawa, wala kayong ninanakaw sa bayan, hindi kayo dapat matakot dahil kung malinis ang konsensya nyo. Ayun lang yun. Diba? O, tuloy natin, basahin natin. Ang paghain na ay nagaganap sa gitna ng umiinit na diskurso ng politika matapos ideklara ni VP Sara ang kanyang intensyon tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ha? Sabi sa inyo takot na talaga sila kay Inday. Yun yung bagay na kinatatakot talaga nila.
Kaya nga sabi sa inyo mga kababayan, bakit sila matatakot kung wala naman talaga silang dapat ikatakot? Ha? Ito yung video, panoorin natin. Kapapasok lang po na balita, sinampahan ng ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ika-4 na yan ha. Ibig sabihin, 4 na, may 1, 2, 3, 4. Dagdagan nyo pa. Kulang. Kulang yan. Kasi baka yung 4, ibasura uli ng Supreme Court. Hindi iyak na naman kayo. Ha? Kasi nakaraan, di ba, binasura ng Supreme Court. Wala sila nagawa eh. Tuloy. Inihain nito ng isang attorney Nathaniel Cabrera sa Office of the House Secretary General. Inendorso ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante at ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Si Abante, napakatindi nito eh, no? Biruin nyo si Abante, hindi naman talaga nanalo yan, di ba? Alam mo natin yung mga kababayan. Pero ganyan ho katindi. Kaya si Abante, ganyan katibay yung pagmumukha niya ni Abante. Diba? Sabi nyo, appointed son ng Comelec yan. Sabagay, appointed son of Comelec. Kahit sinabi ng Supreme Court na bawal, talaga nakaupo pa siya. Ha? Tuloy. May balita pa nga ako dito eh. Chismis lang naman. Chismis mukhang lalaban yata sa mataas sa posisyon to. Pinangarap pa. Grabe no? Pinangarap niya pa no? Chismis lang naman ha. Hindi ko sasabing totoo, ano, di ba? Narinig ko lang, may nagkwento lang. Tatakbo daw na ano yan. Mas mataas. Ha? Mayor yata. May planong tumakbong mayor. O vice mayor. Chismis lang ha, chismis ha. Hindi ko sasabing totoo. Di ba? Baka may ano dyan, sabihin, ay, ano, chismis. Di ba? Pero karapatan naman niya yun. Yun nga lang nga. Good luck kung mananalo. Sa distrito niya, hindi siya nakakuha ng boto eh. Hindi niya tinalo yung kalaban niya eh. Yun, talo. Appointed son of Comelec. Tuloy natin to. Samantala, kaugnay naman ng ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, sasagutin daw ito ng kanyang defense team sa tamang oras. Alinsunod sa mga alituntunin at sa saligang batas. Dagdag pa nila, hindi magiging katotohanan ng mga aligasyon sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghahain ng impeachment complaint laban sa bise. So yun nga yung mga kababayan yung sinasabi na ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Pero ito mga kababayan na, ito lang. Yung pang-4 na impeachment complaint na hinihain nila, diba? Halatang-halata, diba? Na si Ortega at saka si Abante. May ano yan, may kumpas yan, sigurado. Tingin ko may kumpas yan, may kumumpas dyan. Ang tahimik nga nun eh, simula pumutok ng flood control eh. Diba? Tapos, nung pumutok yung flood control na wala. Mutik na yan, tapos sasabihin nila, gusto nilang gawing witness. Witness? Ikaw lahat tinuturo na mastermind? Ang tindi, no? Tapos yung bumalik, naganda payat-payat. Samantala, hey! Di ba? Bilang na mayat. Halatado eh, di ba? Napansin nyo mga kababayan? Si Saldico, pumayat. Si Romualdez, si Tambalostos, pumayat. Si Marcos Jr., pumayat. Di ba? Gaba na. Ewan ko na lang. Hindi pa kayo matakot sa ginagawa nyo sa dami na naghihirap na Pilipino. Ha? So, yun lang, di ba? Ito naman yung last part. Ito nga. Kay Charis. Kay Sandro. Ito. Ayan, no? Ito nakakatawa. Ayan, no? Sandro, isinusulong ang kulong at multa laban sa mga kontraktor ng substandard project. Ang tindi nito, no?
Isinusulong niya, no? Pero dapat ikaw una nakakaalam, distrito mo yan eh. Bakit poste lang ang nakatayo dyan? Tama ba? Kasi lahat ng mga, di ba, distrito ng mga congressman, halos connected lahat, puro congressman. Grabe ano, ito. Sa ilalim ng House Bill number 2811, hindi aniya sapat ang simpleng multa o blacklist. Dapat may kulong at mabigat na parusa ang mga kontraktor na magdudulot aniya ng panganib at pagkaaksaya ng pondo ng bayan. Antayin natin yan. Dapat talaga may makulong. Tama ka naman dyan. Pero antayin natin yung 2028 pag upo ni BP Inday Sara. Para malaman natin kung sino yung mga dapat makulong dyan. Ha? Kasi, isipin nyo ha, ito yung pinuntahan ni Madarahog na poste lang. At sabi nga ni Vince Dizon, hindi naman ghost project kasi may poste. Ang galing, no? May poste nga naman, hindi ghost project. No? Ay, nako, ewan ko, mga kababayan. Kayo na humusga. Diba? Ito si Sandro tsaka si Martin Romualdez. Diba? Kung sino pa talaga sa kanila yung hari ng pondo. So yun lang mga kababayan, no? Binigyan natin ng talakay at sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa mga Duterte, huwag ho tayong mahihiya. Ha? Ipakita ho natin yung buong suporta ng Duterte. Buong suporta po sa Duterte. Huwag ho tayong mahihiya. At kung meron man ho, ito sigurado po ako, uulan ng pera. Oy, election yan eh. Nangyayari naman talaga yan eh. Huwag nyo na i-deny. Ha? Tanggapin nyo mga kababayan. Pero iboto nyo yung tama. Dahil nakikita po natin dito mga kababayan, hindi ho mapuputol yung korupsyon. Yung nakawan. Kung wala po talaga napapanagot. At wala hong titindig na di ba? Alam niyo yun na isang kagaya ni Rudy Duterte, ni Tatay Digong, walang iba kundi si BP Inday Sara. Di ba? Yun lang yun, mga kababayan. Kaya, tanggapin nyo kung magkano man yung ibibigay sa inyo, pero iboto natin yung nasa puso natin at yung tama na kandidato. Diba? Kasi kung magpapatuloy pa rin po yung ganitong kalakaran, ewan ko na saan tayo pupulutin. Hindi na ho namin kasalanan yun. Kasalanan na ho natin yun bilang mga botante. Diba? Nagsisi na nga tayo na binoto natin yung Diba? Kayo lang pala, hindi ako kasala dun. Isko ako nung 2022. Nagsisi na nga kayo. Diba? Nagsisi na kayo nung 2022 na binoto nyo at binabawi nyo na. Yung supportan nyo kay Marcos. Tama ba? So ngayon, bigay na ho natin yung buong suporta natin sa mga Duterte. Hindi lang ho sa mga Duterte, pati ho sa mga lumalaban para sa mga Duterte na kagaya namin. Suportahan nyo po kami. Sa simpleng like, share, at subscribe. Diba? Doon lang po kami makakabawi. Doon lang po kami pwedeng, diba? Ganahan pa ng mas matindi para gumawa ng video. Kasi hindi ho kami binabayaran dito. Hindi ho sa kagaya ng mga nasa kabila. Diba? Namamayagpag ho sila. Kung ano yung inuutos sa kanila, iisang kumpas lang sila, iisa lang ang vlog nila. Kami magkakaiba kami. Kung ano yung binablog namin, magkakaiba kami. Kung ano yung sasabihin namin, hindi kami pare-pareho ng script. Yun yung totoo, mga kababayan. So, tayo bilang hindi naman tayo kumikita pa dito, ang akin lang mga kababayan, supportahan nyo din po yung mga video ginagawa natin. Like and share and subscribe and follow po sa mga social media platform natin. Gaya ng TikTok, Facebook, lalo-lalo na po sa YouTube.
So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, and wag po natin kalimutan na ipagdasal, no? Na muling makabangon ang bansang Pilipinas laban sa madilim na nangyayari ngayon. 'Di ba? Na iba't ibang klase ng korupsyon at iba't ibang nangyayari sa lipunan natin. Sabi nga nila noon mas maano yung drug war noon 'Di ba? Pero mas tahimik noon. Pero ngayon mas malala ngayon, marami pa rin pinapatay. May mga tinapon pangandram sa dito sa Mel Lopez Boulevard, 'di ba? Ito balita. So mas malala ngayon kasi wala naman drug war. Pero 'di ba? Mas nakakatakot. Alright, so don't forget to like, no? Suportahan niyo po. No, don't forget to like and share sa ating mga videong ginagawa from YouTube to TikTok and Facebook. Yun lang naman po at maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. Alright? And Pilipinas, Duterte pa din. Alright?